All-in-one crop kung tawagin. Ang cassava ay isa sa mga safe pagkuhaan ng food, feeds, and fuel. Kumusta na nga ba ang cassava production sa ating bansa? Hindi nalalayo sa bigas at mais ang sustansyang naibibigay ng cassava o mas kilala bilang kamoteng kahoy. Bukod pa dito, ang cassava ay isa sa pinakamurang pinagkukuhaan ng calories o enerhiya. Ang root crop na ito ay hindi lamang nagbibigay ng makakain, kundi isa rin itong malaking kabuhayan ng ating mga magsasaka. Pataas ng pataas ang volume of production ng cassava sa bansa. Kasabay nito ang pagdami ng land area na pinagtataniman nito. Dahil ito sa patuloy na paglaki ng demand sa loob at labas ng bansa. Ang production natin ng cassava o kamoteng kahoy sa Tagalog ay patuloy na tumataas ang trend ng production natin. Actually, yung latest data natin, meron na tayong na-harvest na 218,000 hectares. Kailangan tumaas yung area na kailangan tamnan ng about 300 to 350,000 hectares. Hindi nagpapahuli ang Central Luzon sa produksyon ng cassava. Libo-libong ektarya ang tinatamnan ng cassava dito sa Pampanga, kaya malaki rin ang naitutulong nito sa mga farmers mula sa pagtatanim hanggang sa post-harvest activities. Napakaraming produkto ang nagagawa mula sa cassava. Tandaan lamang ang tatlong F: food, feeds, and fuel. Yung pagkain natin, yung feeds, doon sa paggawa ng feeds para sa animals natin, pwede rin gamitin yung cassava sa biofuel o bioethanol production natin. Mahigit 1 million metric tons ang cassava utilization ng bansa. Ngunit maliit na percentage lamang ang napoproduce ng Pilipinas para dito. Kung kaya't kailangan pa nating mag-import ng cassava upang matugunan ito. Ang yield level lang natin nasa 10.25 tons per hectare. Pero sa ibang bansa, kagaya ng Thailand, nasa 20 tons na yon. Ang Lanao del Sur kasi meron tayong malaking planta ng starch na ang ginagamit ay cassava. Pero sa mga lugar ng ARMM, halimbawa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at saka mga ibang lugar dito sa Region 9, sa Zamboanga Peninsula, ito po ay kinakain ng mga kapatid natin na Muslim. Pumupunta rin ito sa mga paggawaan ng feeds, yung cassava granules, na pinapatuyo namin at dinadala namin sa mga paggawaan ng feeds. Ang ganda sa mga industrial variety or sa paggawaan ng feeds, mayroon kaming fixed price or floor price na hindi siya pwedeng bumaba pero pwede siyang tumaas. Na tatanim pa lang namin, may assured price na rin kami. Hindi rin mawawala ang market for food dahil ang cassava ay maituturing na isa sa mga staple food ng bansa. Malaki ang demand ng cassava sa mga palengke. Ibinabagsak ng mga traders ang cassava sa iba't ibang wet market. 142 sack. Isang load lang yun. Ay minsan na sa isang linggo, alos mga 5 araw, 6. Sa Divisoria, Pasig, Balintawak. Ay ang ginagawa ko, iniikot ko yung truck ko na para yung lahat ng karga, madidispose ko. Isa sa mga gumagamit ng cassava for food consumption ay ang Don Benito's Cassava Cake. Sila ay gumagamit ng 10 to 15 sacks of cassava a day. Meron kaming mga kinokontak na mga traders sa wholesale price na siya. So, pwedeng galing sila ng Pampanga or Batangas. So, order kami the day before. Bigyan namin sila ng 1-day preparation. Kasi, ano yun pagka-order mo, at saka palang bubunutin yung cassava. Cassava is considered as one of the staple foods ng Food Staple Sufficiency Plan ng gobyerno. Nais nitong mapalaganap ang pagkonsumo ng cassava
at mapataas ang production nito. Para sa ating mga farmers sa Pampanga, malaki rin ang naitutulong ng gobyerno sa kanilang pagtatanim at hanap buhay. Naglaan sila ng malaking pondo para dito, like yung mga pagbibigay ng mga tractors sa mga LGU for cassava area. Nagbibigay din sila ng mga granulator. Nagbibigay din sila ng mga planting materials. Napakadaming suporta pa rin. Nagbibigay din sila ng mga stakeholders meeting, seminars at mga training na binibigay kada region buong Pilipinas.